Mahigit sa 200 pamilyang lumikas sa Navotas dahil sa pagbahang dulot ng high tide at nasirang river wall sa Barangay San Jose. Marami sa kanila sa evacuation centers muli nananatili muna. Live mula sa Navotas, may unang balita live si James Agustin. James. Igang good morning. Hindi na baha sa Celestino Street dito sa Barangay San Jose sa Navotas City kung saan po matatagpuan yung nasirang river wall. Pero nananatili nga sa evacuation center ang halos 80 pamilya dahil hindi pa naisasaayos yung river wall at dahil dun sa panibagong pangamba sa mga residente ng posibleng pagbaha dulot ng high tide mamayang hapon. Hating gabi na abala pa rin ang mga tao ng DPWH sa paglalagay ng plywood at sandbags sa bahagi ng river wall na nasira noong Sabado sa Barangay San Jose, Navotas City. Nagdagdag sila ng mga sandbag dahil inaasa ng 1.7 meters na high tide bago mag-2 ng hapon ngayong araw. Pinagana na rin ang pumping stations. Kahapon kahit pa may sandbags na ito ay bumigay pa rin at hindi kinayang agos ng tubig. Ang pagkasira ng bahagi ng river wall na sinabayan pa ng high tide at hindi pa naaayos sa Tangos Tanza Navigational Gate nagdulot ng pagbaha sa ilang kalsada sa lungsod. 2 araw na ito nararanasan ng mga residente. Si Peregrino inabutan naming hinahakot ang kanyang mga gamit. Sa 6 na dekada raw niyang paninirahan sa lugar, ngayon lang nila naranasan ng ganitong kalalang pagbaha. Kaya ang kanyang mag-anak uuwi muna sa Nueva Ecija. Lakas ng pasok ng tubig. Yung anak ko nga nagkapobya kaya uuwi kami ng Nueva Ecija eh. Tapos kaninang umaga ganun pa rin. Ayoko na dito sa anak ko. Mahirap din makawalat ng hanap buhay. Pag-uwi doon, probinsya. Si Girlie naman abala sa paglilinis ng kanilang mga gamit na nalubog sa tubig. Nangangamba raw sila dahil high tide na naman mamayang hapon. Hindi namin naasan. Actually, pag high tide, wala naman siyang problema. Kumbaga, for the first time, for how many years na high tide, except pag may bagyo ayun, walang ano. Kasi nga nasira daw yung pader. Sa tala ng CDRMO, umabot sa mahigit 260 pamilyang lumikas. 77 pamilya ay nananatili sa evacuation center, habang ang iba ay nakituloy sa kanilang mga kaanak. Dahil naman sa inaasahang high tide ngayong araw, asynchronous classes munang ipatutupad sa Navotas Elementary School 1, Tanza Elementary School at Tanza National High School. Gayon din sa Navotas National High School, Navotas National Science High School at Bagong Bayan Elementary School. Samantala, nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan gaya ng pagkain at mahigaan doon sa mga residente na nandito at nananatili sa evacuation center. Yan ang unang balita mula rito sa Navotas City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, kailan daw inaasang maayos yung river wall? Natanong natin yung CDRMO, ang sinasabi nila ay posibleng mabuhusan na yung river wall ngayong araw pero malaking hamon dyan yung high tide. At yung bahagi kasi ng river wall na nasira na yon ay pagmamayari ng isang shipyard. Kaya nangako naman daw sa LG yung shipyard na yon na isasaayos nila yung 3 metrong haba ng river wall na nasira. O nga, hanggang kailan maayos yung ganung kahaba? Yun ang hindi pa masabi, dahil nga merong high tide mamayang hapon at meron din schedule ng high tide bukas. Hindi naman mawawala yung high tide. Ang problema natin kasi, kung hindi maayos yung river wall, laging ganyan na senaryo at manganganib yung mga residente dyan. Yes, tama yan. Pero isa dun sa mga nakikita na long-term solution kasi nitong LGU, hindi lang naman kasi high tide yung naging problema dito. Yung nasirang navigational gate nung Tangos Tanza na dun sa may area na yun, na ilang buwan na isinasaayos, target na maayos yan ngayong araw na ito at maging operational bukas. Kung posible na maging operational na yung navigational gate na yon, ay posibleng mabawasan na rin yung taas ng tubig na mapupunta dun sa area ng ilog kung nasaan yung nasirang river wall. Maraming salamat, James Agustin. Mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.